Ako'y nakaupo ng mag-isa sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalye sa Maynila, pinagmamasdan ang walang humpay na agos ng mga tricycle at jeepney. Hindi masyadong mainit, hindi rin umuulan. Isang ordinaryong hapon, ngunit ang aking kalooban ay puno ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Kung may magtatanong sa akin kung, matapos ang 3 buwan sa Pilipinas, ano ang pinakamasasabi ko na hindi ko malilimutan? Hindi ko sasabihin na ang adobo, hindi rin ang sinigang, hindi ang mga asul na dalampasigan o ang mga makasaysayang kalye na punong-puno ng makulay na ilaw. Ang pinakamasasabi ko na hindi ko malilimutan ay ang mga Pilipino at kung kailangan kong maging mas tiyak pa, ito ay ang mga lalaking Pilipino. Hindi dahil sa sila'y guwapo, hindi dahil sa sila'y mayaman, at hindi dahil sa sila'y nagsasalita ng mga romantikong salita, kundi dahil sa matindi nilang paggalang at pagmamahal sa kanilang mga magulang. Nakapaglakbay na ako sa maraming bansa, nakatira na ako, nagtrabaho, at nakipag-usap na sa mga lalaki mula sa iba't ibang kultura. May mga lugar na ang mga lalaki ay napaka-gentleman, may mga lugar na sila'y napaka-independyente, at may mga lugar na itinuturing nilang pinakamahalaga ang personal na kalayaan. Ngunit sa Pilipinas, may nakita akong napakaiba. Dito, ang mga lalaki, mayaman man o mahirap, may asawa na o wala pa, matagumpay man o nagsisikap pa sa buhay, ang kanilang mga magulang ay laging itinuturing na isang bagay na sagrado. Nakita ko ang mga lalaking nasa katamtamang edad na humihinto sa gilid ng kalsada para lang bumili ng supot ng prutas para kay nanay. Nakita ko ang mga binata na kahit huli na sa trabaho ay dumadaan pa rin sa bahay para kumain ng hapunan at uminom ng kape. Nakita ko ang mga lalaki na tahimik na naghahatid sa kanilang mga magulang sa ospital, walang reklamo, walang pag-angkin. Hindi sila masyadong nagsasalita, ngunit napakarami nilang ginagawa. At sa buong biyahe na iyon, may isang sinabi ang isang lalaking Pilipino na nanatili sa akin hanggang ngayon. Napakahinahon niya itong sinabi sa akin, napakabagal, na parang sa sarili niya ito sinasabi. Marami akong kapatid, pwede akong magkaroon ng maraming asawa, pwede akong magkaroon ng maraming anak, ngunit isa lamang ang aking ama at isa lamang ang aking ina. At ang anumang bagay na nag-iisa lamang ay nararapat pahalagahan, ano sa tingin mo? Matagal akong natahimik pagkatapos ng pahayag na iyon. Dahil sa aking bayan, tinuturuan kaming mamuhay para sa aming sarili muna. Ngunit dito, nakikita ko ang mga lalaki na pinipili na gugulin ang buong buhay nila para sa kanilang mga magulang. At ang kuwento na sasabihin ko ay hindi kuwento ng isang pambihirang lalaki. Siya ay isang napaka-ordinaryong Pilipino. Ngunit ang mismong pagiging ordinaryo niya ang nagpakilos ng malalim sa puso ng isang dayuhang babae na tulad ko. Kung pinakikinggan mo ang kuwentong ito at ikaw rin ay isang lalaking Pilipino na laging inuuna ang iyong mga magulang sa kaibuturan ng iyong puso kahit hindi mo ito sinasabi, kahit hindi ito naiintindihan, nang marami mangyaring bigyan mo ako ng isang, mag-subscribe ka sa channel bilang isang tahimik na paraan upang tayo'y magkaintindihan na ang pagmamahal sa magulang ay laging ang pinakamalaking dangal ng isang lalaki. At ngayon, inaanyayahan kitang makinig pa sa kuwentong ito kasama ko. Ang pangalan ko ay Bella. Ako ay ipinanganak at lumaki sa Poland sa isang pamilya kung saan ang bawat isa ay may kanya-kanyang sariling espasyo. Nang ako ay umabot ng 18, hindi ako pinigilan ng aking mga magulang. Sinabi nila, malaki ka na, kailangan mong magkaroon ng sarili mong buhay. Kami, matatanda na, ay may sarili naming paraan ng pamumuhay. Nagmamahalan kaming lahat, ngunit ang pag-ibig na iyon ay inilalagay sa isang napakalinaw na pagkakasunod-sunod. Lumaki ako sa ganoong pananaw at hindi ko iyon kailanman pinagdudahan. Dumating ako sa Pilipinas sa isang yugto ng buhay ko na medyo pagod na ako. Ang trabaho ay nagpapagod sa akin. Ang mga relasyon sa paligid ko ay naging walang kabuluhan. Ayokong umuwi kaagad at ayoko ring ipagpatuloy ang lumang ritmo. Pinili ko ang Pilipinas partly dahil sa pag-uusisa at partly dahil sa narinig ko na ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng dahan-dahan at mas malapit sa isa't isa. Hindi ako tumira sa isang hotel. Gusto kong tumira sa isang homestay dahil gusto kong mamuhay sa isang bahay na may init ng tao, may boses ng nag-uusap,
may amoy ng pagkain na niluluto araw-araw. Naisip ko, kung gusto mong intindihin ang isang bansa, magsimula ka sa lugar kung saan sila naninirahan. Ang homestay na tinirhan ko ay nasa isang maliit na eskinita, walang malaking karatula, isa lamang itong bahay na may 2 palapag. May ilang nakapalong halaman sa harap. Sinisinagan ng araw sa umaga sa pamamagitan ng mga dahon. Sa hapon, ang hangin ay dumadaloy ng napakalamig. Mula sa unang araw, nakaramdam ako ng kapayapaan. Para bang ang lugar na ito ay hindi humihingi sa akin na magkunwari o magpilit na gawin ang anumang bagay. At doon ko nakilala si Lito. Si Lito ang may-ari ng homestay. Hindi siya katulad ng mga taong nagtatrabaho sa turismo na nakilala ko. Hindi siya labis na magiliw at hindi rin siya mukhang malamig. Ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Nang dumating ako, tinulungan niya akong dalhin ang maleta. Inihahatid ako sa aking kuwarto, tinuturo ang lugar para sa aking mga gamit at sapatos, at pagkatapos ay nagsalita ng napakaikli, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Ang boses niya ay malalim, walang labis na emosyon. Tiningnan ko siya noon at naisip ko, ito ay isang napaka-ordinaryong lalaking Pilipino. Sa mga unang araw, halos hindi kami nag-usap. Nagtuturo ako online sa aking kuwarto, paminsan-minsan ay bumababa ako sa kusina para kumuha ng tubig. Si Lito ay abala sa paglilinis, pag-aayos ng mga kwarto, at pagsagot sa tawag. Hindi niya ako pinapansin, at hindi rin ako nag-usisa tungkol sa kanya. Hanggang isang tanghali, napakainit noon, binuksan ko ang pinto ng kuwarto para salubungin ang hangin. Mula sa loob ng kuwarto, narinig ko ang boses sa labas ng bakuran, isang boses ng matandang babae na nahalo sa tunog ng tsinelas na dahan-dahang gumagapang sa sahig na baldosa. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang tumunog ng mas mataas kaysa karaniwan, "Inay, ilang beses ko bang sinabi? Bakit pa kayo pumunta rito para magtrabaho?" Ako'y natigilan. Boses iyon ni Lito. "Bakit po kayo basta na lang pumunta rito? Hindi nyo kailangang gawin iyan." Hindi malakas ang boses niya, ngunit may malinaw na pagkasuko at pagkainis. Lumapit ako sa pinto, hindi dahil sa pag-uusisa, kundi dahil sa pagkagulat. Ang boses ng matandang babae ay tumunog ng mahina at nanginginig. Wala akong ginagawa, kaya nagpunta lang ako para tumulong maglinis. At pagkatapos ay nagsalita si Lito, sa pagkakataong ito ay mas mabilis, mas matigas. Sabi ko na po, "Huwag na kayong pumunta. Umuwi na po kayo." Tumayo ako ng tahimik sa kwarto, biglang bumigat ang aking puso. Sa lugar na aking pinagmulan, bihira silang makipag-usap sa kanilang mga magulang sa ganoong tono. Kahit hindi sila nakatira ng magkasama, kahit may distansya, pinapanatili pa rin nila ang malumanay na pakikipag-usap. Hindi ko nakita ang eksena sa harap ko, ngunit sa simpleng pagdinig lamang sa boses na iyon, isang hindi magandang imahe ang nabuo sa aking isip. Isang lalaking naiinis sa kanyang matandang ina. Narinig ko ang mabagal na tunog ng mga yabag na papaalis. Walang malakas na pag-aaway, ngunit sapat na upang magdulot ng hindi magandang pakiramdam sa aking kalooban. Isinara ko ang pinto ng kuwarto, umupo sa upuan, at tinanong ang sarili, masyado ko na bang tinitingala ang mga lalaking Pilipino? Kinahapunan, iniiwasan ko si Lito. Nang makita ko siya sa kusina, bumalik ako sa aking kuwarto. Hindi ko na gustong makipag-usap, wala na akong comfort na nararamdaman tulad ng dati. Sa aking isip, ang imahe niya ay nababalutan na ng kulay abo. Ngunit sa mga sumunod na araw, may maliliit na detalye na nagsimulang magpakalito sa akin. Nakita kong maagang gumising si Lito. Habang madilim pa ang paligid, naririnig ko na ang tunog ng pagbubukas ng pinto, ang tunog ng pag-andar ng motor. Minsan, nakita ko siyang may nakasabit na maliit na supot ng gamot sa manibela. Minsan, nakikita ko siyang umuuwi sa kalagitnaan ng tanghali, nang nagmamadali at aalis agad na parang ayaw niyang makaligtaan ang anumang bagay. Isang hapon, nakita kong bumalik sa homestay ang matandang babae. Wala siyang ginawa, nakaupo lang siya sa upuan, nakapatong ang kamay sa hita, bahagyang nakakuba ang likod. Naglabas si Lito ng tubig para sa kanya. Inilapit ang upuan sa lilim at pagkatapos ay bumalik sa pagtatrabaho, wala nang pagkasuko, wala nang matitigas na salita. Ang larawang iyon ay nagpakalito sa akin. Kung ikaw ay isang anak na walang pasensya,
Bakit mo papapansinin ang mga maliliit na bagay na ganyan? Bakit hindi mo na lang balewalain? Bakit hindi ka mainis? Nagsimula akong magtanong sa sarili kung naghinuha ba ako sa isang sandali lamang at agad na hinusgahan ang buong pagkatao. Isang gabi habang nakaupo ako sa beranda at nagbabasa, narinig kong nag-uusap ang nanay ni Lito at isang kapitbahay. Napakababa ng boses niya, napaka-inosente. Ganyan lang yan, pero nag-aalala talaga yan sa akin. Natatakot yan na mapagod ako. Ang pahayag na iyon ay nagpatigil sa akin nag-aalala. Naalala ko ang matigas na boses noon. Naalala ko ang mga mata ni Lito habang nagtatrabaho, laging tensyonado na parang may daladalang permanenteng pag-aalala. Bigla kong naisip na baka ang paraan ng pagpapahayag ng mga Pilipino ng kanilang pagmamahal ay hindi katulad ng alam ko. Ngunit noon, hindi ko pa talaga naiintindihan. Sa aking puso, mayroon pa ring pagkakalito sa pagitan ng pakiramdam ng pagkakasala at pagdududa. Hindi pa ako sapat na nakakaintindi sa pamilya niya, sa sitwasyon niya, at sa dahilan kung bakit siya nagre-reaksyon ng ganoon sa kanyang ina. Hindi ko alam na sa lalong madaling panahon, isang simpleng hapunan ang magpapayuko sa akin dahil sa aking pagiging mababaw. At hindi ko rin alam na mula sa sandaling iyon, ang pananaw ko sa mga lalaking Pilipino ay magbabago ng tuluyan. Noong gabing iyon, inanyayahan ako ni Lito na manatili at kumain ng hapunan. Napaka-natural niya itong sinabi, na parang natural lang ito kapag may bisita sa bahay. Kung hindi ka abala, sumabay ka na sa amin ng nanay para mas masaya. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo, hindi dahil sa hiya kundi dahil may distansiya pa rin sa aking puso. Ang distansiya na nabuo matapos kong marinig siyang sumigaw sa kanyang ina. Ngunit pagkatapos, tumango ako. Naisip ko, siguro hindi magbabago ang anumang bagay sa isang hapunan, ngunit kahit papaano ay makakatulong ito sa akin na maintindihan pa ang tao na kasama ko sa iisang bahay. Malinis ang maliit na kusina. Sa kalan, may kumukulong sabaw, ang amoy ng nilagang gulay ay kumakalat sa hangin. Simple lang magluto si Lito. Sapat lang ang lahat, tulad ng paraan ng kanyang pamumuhay. Ang nanay niya ay nakaupo sa isang lumang kahoy na upuan, bahagyang nakakuba ang likod, at ang kulay abong buhok ay nakatali ng maayos. Tiningnan niya ako, ngumiti ng mahinhin. Ang kanyang mga mata ay may kaunting pag-aalinlangan ng matatanda kapag nakikipag-usap sa isang dayuhan. "Okay ka ba rito, Hija?" Ang boses niya ay mabagal, medyo paos. Sumagot ako sa simpleng Tagalog. Tumango siya at ngumiti ulit. Isang napakatotoo, napakainit ng ngiti, naghain si Lito. Inunan niyang ilagay ang plato ng kanyang nanay, kumuha na ng pagkain at pagkatapos ay umupo. Napansin ko ang bawat maliit na kilos, hindi dahil sa pag-uusisa, kundi dahil sa mayroong isang hindi maipaliwanag na salungatan sa aking puso. Ang hapunan ay dahan-dahang naganap, walang masyadong nagsasalita, tanging ang tunog lamang ng kutsara na tumatama sa plato, ang tunog ng pamaypay na umiikot. Ngunit sa mismong katahimikan na iyon, nagsimula akong marinig ang mga bagay na hindi ko napansin noon. Napakabagal kumain ng nanay ni Lito. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay. Minsan, humihinto siya sa gitna, humihinga ng malalim na parang kailangan niyang kumuha ng lakas para sa bawat subo. Nakita ito ni Lito at agad niyang ibinaba ang kutsara. "Nanay, dahan-dahan lang po, walang nagmamadali." Iba ang boses niya ngayon, hindi matigas, hindi mabilis, kundi malalim at lumambot ng malaki. Ngumiti siya at tumango. Bigla kong naalala ang matigas na boses noong nakaraang araw. Ang dalawang boses na iyon ay parang pag-aari ng dalawang magkaibang tao. Nagsimula akong malito. Siguro, may napakalaking bagay akong nakaligtaan. Pagkatapos kumain ng sandali, inilapag ng nanay ni Lito ang kanyang mga chopsticks, tiningnan ang kanyang anak at pagkatapos ay bumaling sa akin. "Huwag mo sanang sisihin si Lito, ha? Mainit lang talaga ang ulo niyan, pero hindi ibig sabihin na hindi niya ako mahal." Nagulat ako. Hindi ko inasahan na sasabihin niya iyon. Hindi pa ako nakakareact nang nagpatuloy siya, mas mabagal ang boses na parang nagkukuwento ng isang lumang kwento. "Dati, madalas akong pumupunta rito para tumulong maglinis. Magwalis, magpunas ng mesa, magtupi ng kumot. Sa bahay, nag-iisa ako. Hindi ako mapakali.
Narinig ito ni Lito at napabuntong hininga siya ngunit hindi siya nagsalita. Pero sinabihan ako ng doktor na bawal akong magpagod, nakakalimutan ko lagi. Sa tuwing pumupunta ako rito, nag-aalala siya. Natatakot siyang mapagod ako, baka madapa, natatakot na walang kasama. Huminto siya, tumingin sa akin. May bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Hindi lang siya marunong magsalita ng malumanay. Natatakot lang talaga siya, kaya siya nagagalit. Napayuko ako sa aking plato. Noon, naramdaman kong may bumara sa aking lalamunan. Isang matinding hiya ang dahan-dahang gumapang sa aking kalooban, napakabagal ngunit napakalinaw. Naalala ko ang sandaling iyon, ang matigas na boses, ang pagkagulat, ang hindi magandang tingin na ibinigay ko kay Lito, at ngayon, ang lahat ay biglang lumabas sa ilalim ng isang ganap na naiibang liwanag. Si Lito ay nanatiling tahimik, hindi siya nagpaliwanag, hindi siya nagbigay katwiran. Tahimik lang siyang nagdagdag ng pagkain sa plato ng kanyang nanay at sinabi, "Kumain pa po kayo." "Inay," pagkatapos ng hapunan, naglinis si Lito. Hindi niya hinayaan ang kanyang nanay na gumawa ng anuman. Nakatitig lang siya, paminsan-minsan ay pinapaalalahanan si Lito na huwag kalimutang patayin ang kalan. Tumulong ako, ngunit sumenyas si Lito, "Hayaan mo na. Ako na ang gagawa, bisita ka." Nang maging maayos ang lahat, umuwi ang kanyang nanay. Hinatid siya ni Lito hanggang sa labasan, pinapaalalahanan ng detalyado na parang bata siya. Pagdating sa bahay, tumawag ka agad. Huwag kang aakyat sa hagdan. Tumawag ka kaagad kung mayroong anuman. Tumango siya ng paulit-ulit, tumatawa habang nagrereklamo. Paulit-ulit na lang sinasabi, "Halos kabisado ko na." Ngunit sa boses na iyon, malinaw kong narinig ang isang matinding kapayapaan ng loob. Nang kami na lang dalawa, umupo si Lito sa hagdan sa harap ng bahay at bumuntong hininga. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang mukhang pagod. Umupo ako sa tabi niya, tahimik ng matagal at pagkatapos ay sinabi, "Pasensya na." Humarap si Lito sa akin, may bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Para saan? Dahil sa naisip kong hindi tama. Tumahimik siya ng ilang segundo at pagkatapos ay ngumiti ng napakahina, "Ayos lang." Marami rin ang nag-iisip niyan. Ang pahayag na iyon ay nagpasakit sa akin. Marami, ibig sabihin, hindi lang ako. Ibig sabihin, sanay na siyang hindi naiintindihan. Tiningnan niya ang madilim na eskinita, ang kanyang boses ay bumagal. Dito, nakikita nilang sinisigawan ko ang nanay ko. Sinasabi nilang hindi ako mapagmahal. Ngunit kung isang araw ay madapa si nanay, o masyadong mapagod at walang kasama, sila ba ang mag-aalala para sa akin? Hindi ako makasagot. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay napakapantay, napakatotoo. Isa lang ang nanay ko. Kung hindi ako ang mag-aalala, sino ang mag-aalala? Noon, lubos ko nang naiintindihan ang sinabi ko na narinig ko sa biyaheng ito. Ang pahayag tungkol sa tanging bagay na nag-iisa lamang sa buhay. Sa aking bayan, ang pagmamahal ay ipinapakita sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng kahinahunan. Ngunit dito, nagsimula akong maintindihan na may mga lalaki na nagpapahayag ng pagmamahal sa pamamagitan ng tensyon, sa pamamagitan ng permanenteng pag-aalala, sa pamamagitan ng mga salita na tila hindi maganda. Ngunit sa likod nito ay may buong puso na hindi kailanman nakakapagpahinga. Noong gabing iyon, nang makabalik ako sa kwarto, matagal akong nakahiga at hindi makatulog. Naisip ko si Lito, ang nanay niya, at ang paraan kung paano ako nagmadaling humatol. Mula sa isang sandali lamang, bigla kong naisip na dinala ko ang pamilyar na mga pamantayan mula sa aking bayan upang tingnan ang isang naiibang kultura at ako'y nagkamali. Ngunit alam ko rin na ang kwento ni Lito ay hindi pa nagtatapos doon. Ang hapunan ngayon ay nakatulong lang sa akin na maintindihan ang isang bahagi. Sa likod ng pagiging mapagmahal na iyon, mayroon pa ring mga panggigipit, mahirap na pagpili, at mga bagay na hindi niya kailanman sinabi. At may kutob ako na sa lalong madaling panahon, masasaksihan ko ang isang sandali na magpapaintindi sa akin kung bakit ang pagmamahal ng isang lalaki sa magulang ay hindi lamang isang katangian, kundi isang habambuhay na sakripisyo. Ang hapon sa maliit na eskinita na ito ay madalas dahan-dahang lumilipas, walang maingay na busina ng sasakyan, walang nagmamadaling pag-uusap. Ang mga tao ay nakaupo sa harap ng bahay, nagtutugunan,
nag-uusap ng ilang salita at pagkatapos ay tahimik ulit. Nagsimula akong masanay sa ritmo na iyon, sanay na sa bawat hapon ay natural akong gustong umupo sa tindahan ng palamig sa tabi ng homestay. Napakaliit ng tindahan, ilang plastik na upuan lang, isang mababang mesa at isang cooler na puno ng yelo na nakasandal sa dingding. Si Aling Nena, ang nagtitinda, ay isang babae na lampas 50 na, medyo payat, sunog ang balat sa araw, malinaw at malakas ang boses. Pamilyar siya sa akin. Sa tuwing nakikita niya ako, ay ngumingiti siya. Iinom ka ng palamig, Hija? Tumango ako, umupo, pinagmamasdan ang agos ng mga tao na dumadaan sa eskinita. Si Lito ay nasa bakuran ng homestay, nakayuko at inaayos ang lumang kahoy na pinto. Dahan-dahan niya itong ginagawa, napakaingat na parang ayaw niyang makasira ng anuman. Tiningnan siya ni Aling Nena, napabuntong hininga, at pagkatapos ay nagsalita, hindi para magkuwento kundi parang sa sarili niya ito sinasabi. Ang mga lalaki ngayon na ganyan, bihira na. Humarap ako at nagtanong ng mahina, "Sino po ang sinasabi niyo?" Ngumiti siya, tinuro si Lito. Siya, hindi man siya mayaman sa trabaho, pero ang galing niya mag-alaga sa nanay niya. Grabe, hindi pa ako nakakapagtanong nang may narinig akong nagmamadaling yabag mula sa dulo ng eskinita. Isang matandang lalaki ang tumatakbo, humihingal pa, may dalang maliit na kakanin na nakabalot sa pahayagan. Ang kanyang damit ay may alikabok pa, na parang galing siya sa malayong lugar. Hindi siya umupo, hindi siya bumati sa sinuman. Dumiretso siya kay Aling Nena, inilagay ang kakanin sa mesa, yumuko at nagsalita ng napakahina, halos pabulong, "Kumain ka na, baka magutom ka, iwan mo na lang diyan, ako na ang gagawa." Humarap si Aling Nena, medyo nakakunot ang noo. "Tingnan mo naman, mainit na tanghali, tumakbo ka pa rito para saan?" Ngumiti siya at hindi sumagot. Hinila niya ang mga upuan at inayos ito, at pagkatapos ay tahimik na pinunasan ang mesa. Ang mga kilos niya ay pamilyar, napakahusay. Para bang ginawa niya na ito ng daan-daang beses at hindi niya ito itinuturing na anumang espesyal. Kinuha ni Aling Nena ang kakanin at binuksan. Habang kumakain ay bumulong siya. Ilang beses ko nang sinasabi, hindi pa rin nakikinig. Nakaupo ako roon, pinagmamasdan ang eksena na hindi makapagsalita. Sa aking bayan, tumutulong din ang mga lalaki sa gawaing bahay, nag-aalaga rin sila ng asawa, ngunit hindi sa ganitong tahimik na paraan. Pagkatapos kumain, uminom si Aling Nena ng tsaa at pagkatapos ay bumaling sa akin, ang boses ay humina, nagko-construction po siya, "Hija." Tumakbo siya rito sa tanghali para tingnan kung kumain na ako at aalis ulit sa hapon. Napalunok ako. Biglang may kakaiba akong naramdaman sa aking puso. Hindi matinding emosyon, kundi isang pagbagsak na parang may napakalalim na bagay na umabot sa akin. Naalala ko si Lito. Naalala ko ang paraan ng pagsigaw niya sa kanyang nanay. Naalala ko ang nag-aalalang tingin niya sa hapunan at ngayon tinitingnan ko ang lalaki sa harap ko. Nagsimula akong ikonekta ang mga bagay na tila hiwalay. Dito, hindi masyadong nagsasalita ang mga lalaki tungkol sa pagmamahal. Ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng pagtakbo pabalik, sa pamamagitan ng paggawa sa halip, sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng pagod sa kanilang sarili. Nagsimulang lumamig ang araw, tumayo ako at nagpaalam kay Aling Nena, bumalik sa homestay. Si Lito ay nagtatrabaho pa rin. Tumingala siya at tumango sa akin at pagkatapos ay yumuko ulit. Noong gabing iyon, mahimbing akong natulog. Maaga akong nagising kinabukasan para mag-jogging. Hindi pa masyadong maliwanag, tahimik ang eskinita. Tanging ang amoy lang ng mainit na lugaw ang kumakalat sa hangin. Sa dulo ng eskinita, ang maglulugaw ay naroon na nang napakaaga. Ang lugaw ay kumukulo, ang usok ay nagpapadilim sa sulok ng kalye. Dumaan ako para bumili sana ng isang mangkok. Tiningnan niya ako, umiling ng mahina, hindi pagising si Kumare. "Sandali lang, Hija." Nagulat ako. "Hindi po kayo nagbebenta?" Ngumiti siya nang mahinhin. "Nagluto lang ako." Paggising niya, siya na ang magbebenta. Para hindi siya mapagod, nakatayo ako, hindi pa lubos na naiintindihan ang pahayag na iyon. Hinalo niya ang lugaw. Ang boses ay dahan-dahan, napakahirap niyang magluto, napakaaga niyang gumising. Nagluluto ako mula sa umaga,
para kailangan na lang niyang mag-scoop at magbenta para hindi siya mapagod. Pupunta ako sa trabaho at babalik ako sa tanghali para maghugas ng kaldero. Ang paraan ng pagsasalita niya ay katulad ni Lito, kalmado, walang pag-angkin, walang reklamo. Nang bumangon ang kanyang asawa, tumawa siya ng malakas sa akin at sinabi, "Ang swerte ko, no?" Tumango ako at ngumiti ng mahina. Kinuha ko ang mangkok ng lugaw at umupo sa hagdan. Pinagmamasdan ang eskinita na dahan-dahang napuno ng mga tao. Sa sandaling iyon, bigla kong naunawaan ang isang bagay na hindi ko naisip noon. Ang pagmamahal sa magulang at sa mas malawak na kahulugan, ang pagmamahal ng mga lalaking Pilipino ay hindi nakasalalay sa magagandang salita. Ito ay nakasalalay sa maliliit na aksyon na inuulit araw-araw hanggang sa hindi na nila ito itinuturing na mahalaga. Hindi lang si Lito ang ganoon. Ganoon din ang lalaking tumakbo pabalik na may dalang kakanin, ganoon din ang maglulugaw. Magkapareho sila sa isang punto, laging inuuna ang iba, bago ang sarili. Kinahapunan, bumalik ako sa tindahan ng palamig. Ang lalaki ay lumabas ulit, tahimik na naglilinis. Si Aling Nena ay umiinom ng tsaa habang nagsasalita, ganyan silang lahat dito. Hindi man magaling magsalita pero marunong umalala. Tumango ako. Kalmado ang aking kalooban. Alam ko, mula ngayon, hindi ko natitingnan ang matitigas na salita, ang matitinding kilos ng mga lalaking Pilipino sa isang mababaw na tingin. Dahil sa likod nito, malamang na may buong buhay na tahimik na pasan. At alam ko rin na ang kuwento ni Lito ay dahan-dahang papunta sa mas mahirap na mga bahagi. Ang mga bahagi na ang pagmamahal sa magulang ay hindi na lamang emosyonal kundi magiging isang pagpili na puno ng hamon. May mga hapon na nakaupo ako ng mag-isa sa beranda ng homestay. Pinagmamasdan si Lito na yumuyuko upang ayusin ang ilang halaman o abala sa paglilinis ng maliliit na bagay na walang nakakapansin. Ginagawa niya ang lahat ng dahan-dahan, maingat na parang ayaw niyang makaligtaan ang anuman, at sa mismong mga sandali na iyon, bigla akong napaisip sa isa pang lalaki. Ang lalaki na inisip ko noon na magiging asawa ko. Matagal kaming magkakilala, sapat na katagalan upang magkita ang aming mga pamilya, sapat na katagalan upang isipin ng mga kaibigan na ang kasal ay usapin na lang ng panahon. Siya ay isang disenteng tao, may pinag-aralan, may stable na trabaho. Sa tabi niya, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera o sa agarang kinabukasan, ngunit may mga bagay na hindi ko nakita. Hanggang sa umalis ako, ang bahay niya ay hindi lalampas sa 20 kilometro mula sa bahay ng kanyang mga magulang, isang distansya na kung magsasakyan ay hindi aabutin ng kalahating oras. Ngunit sa loob ng isang taon, isang beses lang siyang umuwi sa pinakamalaking pagdiriwang, ang Pasko. Ang iba pang mga araw, sinasabi niyang abala. Abala sa trabaho, abala sa mga kaibigan, abala sa pagpapahinga. Tumatawag ang kanyang mga magulang, sinasagot niya ang tawag, sumasagot ng ilang maikling salita at pagkatapos ay ibinababa. Hindi ko pa nakita siyang nakipag-usap ng matagal sa kanyang mga magulang. Hindi ko pa siya nakita na nagtatanong ng detalyado kung paano sila kumakain, kumusta ang kanilang kalusugan. Hindi niya kinamumuhian ang kanyang mga magulang, hindi lang niya sila inuuna. Minsan nagkasakit ang nanay niya. Nagsuggest ako na bisitahin niya. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay sinabi, "Wala lang iyon, may doktor naman na nag-aalaga." Ang pahayag na iyon noon ay hindi ako nag-abala dahil sa lugar na aking tinitirhan, napaka-normal na pag-iisip iyon. Naniniwala ang mga tao sa sistema, naniniwala na ang ospital, ang nursing home, ang mga serbisyong panlipunan ang gagawa ng natitirang bahagi sa halip na ang mga anak. Kapag tumanda na ang mga magulang, mayroong mag-aalaga, kailangan ng mga anak na mamuhay ng sarili nilang buhay. Naniwala ako sa ganoon, ngunit naalala ko rin ng napakalinaw ang isang bagay. Sa buong taon na magkasama kami, hindi pa siya nagluto ng isang hapunan para sa kanyang mga magulang, hindi pa siya tumayo sa kusina na awkward na parang bata. Para lang gumawa ng isang napakasimpleng bagay, ang pakainin sila. Ang lahat ay inuupahan, ang lahat ay may ibang tao na gumagawa. At noon, wala akong nakitang mali hanggang sa dumating ako sa Pilipinas. Dito, ang nursing home ay isang konsepto na napakalayo. Hindi dahil sa hindi alam ng mga Pilipino ito, kundi dahil sa isip ng maraming pamilya, iyon ang huling pagpipilian
kung wala ng ibang paraan. Dito, nakikita ko ang mga anak na nag-aagawan sa pag-aalaga sa kanilang mga magulang, hindi dahil sa obligasyon na nakasulat sa papel, kundi dahil sa isang napakanatural na pakiramdam. Kung hindi ko gagawin, sino ang gagawa? Nakita ko ang mga lalaking may sarili ng pamilya na madalas pa ring umuuwi, minsan para lang makisabay kumain, magtanong ng ilang bagay at pagkatapos ay umalis. Ngunit umuuwi sila, nagpapakita sila, hindi sila nawawala sa buhay ng kanilang mga magulang pagkatapos magpakasal. Ang Pasko sa Pilipinas ay nagulat sa akin. Sa aking bayan, ang Pasko ay isang mahabang bakasyon lamang. Naglalakbay ang mga tao, lumalabas o nananatili sa bahay para magpahinga. Ngunit dito, ang Pasko ay ang oras na umuwi ang mga anak. Kahit gaano kalayo sila, kahit gaano sila kaabala, nagsisikap pa rin silang umuwi. Nakita ko ang mga sasakyan na punong-puno ng tao. Nakita ko ang mga mukha na pagod, ngunit ang mga mata ay lumiwanag. Kapag binanggit ang dalawang salita na umuwi, nakita ko ang mga hapunan na punong-puno ng tao, ang tawanan na nahalo sa mga pag-aaway, ngunit lahat ay naroroon. At naisip ko si Lito. Naisip ko ang paraan niya ng pag-aayos ng lahat sa paligid ng kanyang nanay. Ang paraan niya ng pagsigaw sa kanyang nanay, hindi dahil sa naiinis siya kundi dahil sa takot. Ang paraan niya ng pagtanggi sa mas magagandang pagkakataon para lang hindi siya mapalayo. Tinanong ko ang sarili, kung ang lalaki na minahal ko noon ay tumira sa Pilipinas, iisipin ba niyang masyadong mabigat ang mga bagay na iyon? At kung si Lito ay nanirahan sa aking bayan, ituturing ba siyang isang tao na hindi marunong mamuhay para sa sarili niya? Dalawang kultura, dalawang paraan ng pagmamahal, walang ganap na tama o mali. Ngunit may isang bagay na napakalinaw, sa Pilipinas, ang pamilya ay hindi isang yugto sa buhay, kundi isang bahagi ng buhay na hindi natatapos. Isang gabi, nakaupo ako at nakikipag-usap kay Lito. Hindi kami nag-usap tungkol sa kinabukasan, hindi rin tungkol sa damdamin, tanging mga simpleng kuwento lang. Sinabi niya na may nagtanong sa kanya, kung isang araw ay wala na ang kanyang nanay, ano ang gagawin niya? Matagal na natahimik si Lito bago sumagot. Siguro, noon lang ako maglalakas loob na isipin ang sarili ko. Ang pahayag na iyon ay nagpasakit sa aking puso. Sa aking bayan, iniisip muna ng mga tao ang sarili nila bago ang iba. Dito, nakikita ko ang mga lalaki na ginugugol ang kalahati ng kanilang buhay sa pag-iisip sa iba at pagkatapos ay pinapayagan ang sarili nilang isipin ang kanilang sarili. Bigla kong naunawaan kung bakit. Kapag tinitingnan ko si Lito, nakaramdam ako ng spark sa isang napakaibang paraan. Hindi ang spark ng mabilis na pag-ibig, kundi isang napakalalim na paggalang. Isang pakiramdam na kung pipiliin ng lalaking ito na mahalin ang isang tao, mamahalin niya ito ng buong responsibilidad at hindi lamang sa pamamagitan ng damdamin. At naiintindihan ko rin kung bakit ang kasal na inisip ko noon ay hindi nangyari. Hindi dahil masama ang lalaking iyon, kundi dahil nabibilang kami sa dalawang napakaibang mundo. Isang mundo kung saan naniniwala ang mga tao na pwedeng ilagay ang mga magulang sa isang sistema at isang mundo kung saan naniniwala ang mga tao na ang mga magulang ay hindi mapapalitan ng anumang sistema. Noong gabing iyon, tiningnan ko si Lito mula sa malayo. Inaalalayan niya ang kanyang nanay na umakyat sa hagdan. Napakahigpit ang pagkakahawak, maliit ngunit matigas ang boses. Sa sandaling iyon, alam ko na ang biyaheng ito ay hindi lamang isang bakasyon. Ito ay isang aralin. Isang aralin tungkol sa pamilya, tungkol sa pagmamahal sa magulang, at tungkol sa mga lalaking Pilipino na tahimik na nagdadala ng isang buong kultura sa kanilang mga balikat nang hindi ito pinapangalanan. Nalaman ko ang totoo tungkol kay Lito sa isang gabing napakahuli. Noong gabing iyon, walang bisita sa homestay, dahan-dahang umiihip ang hangin sa beranda. Si Lito ay nakaupo sa labas ng bakuran, binabaligtad ang ilang lumang papel. Hindi ko sinasadyang tumingin, ngunit ang dilaw na ilaw ay nagpakita sa akin ng mga maikling date na nakalimbag, mga data sheet, mga maayos na talana, tulad ng ugali ng isang taong sanay na sa sistematikong pagtatrabaho. Nagtanong ako para lang magsimula ng usapan. Anong mga papel yan, Kuya Lito? Tiningnan ako ni Lito
Natahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay inayos niya ang mga papel at inilagay sa isang tabi. Para bang oras na, para huwag nang itago, lumang bagay lang. Tumango ako at hindi nagtanong, ngunit maya-maya, siya mismo ang nagsalita. Dati, hindi ako gumagawa ng mga bagay na ito. Ang kanyang boses ay pantay, walang pagmamalaki, wala ring panghihinayang. Ano ang trabaho mo? Tanong ko. Tiningnan ni Lito ang eskinita sa harap ng bahay, kung saan ang ilaw ng kalye ay nagpapakita ng mahabang streaks ng liwanag sa baldosa. Dati akong sales manager. Humarap ako para tingnan siya, isang napakaikling sandali, ngunit sa aking isip ay biglang lumabas ang isang ganap na naiibang imahe mula sa lalaking nakaupo sa harap ko. Isang malaking opisina, malinis na shirt, mga pulong, mga numero, mga pangmatagalang plano. Nagpatuloy si Lito sa parehong boses, malaking kumpanya, magandang suweldo, malaki rin ang presyon. Napakaliit lang ng sinabi niya, na parang ang mga taon na iyon ay nakapak sa ilang salita lang. Magaling ka ba? Tanong ko. Ngumiti si Lito ng napakahina, sapat na para maintindihan ng isang tao, sapat na ang sagot na iyon para sa akin. Natahimik ako, tiningnan ko ulit ang lalaki sa harap ko. Simpleng t-shirt, matigas ang kamay dahil sa pag-aayos, ang mukha ay laging mukhang pagod dahil sa kakulangan sa tulog. Hindi ako nakakakita ng isang nabigo. Nakikita ko ang isang taong dating nakatayo, ng napakataas, ngunit pinipili ngayon na tumayo ng mas mababa. Nagpatuloy si Lito ng mas dahan-dahan. Dati, umaga ako umaalis, gabi ako umuuwi. Minsan, buong linggo, hindi ako nakakasabay kumain ng nanay. Nag-iisa siya sa bahay. Huminto siya. Minsan, huli na akong umuwi. Tumatawag ako sa pinto. Hindi sumasagot ang nanay. Nakatayo ako sa labas at ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas na parang hindi na ako makahinga. Nanahimik ako. Nakatulog lang pala si nanay. Ngunit mula noon, hindi na ako mapakali. Naisip ko noong una na uupahan ako ng mag-aalaga, naisip ko ang nursing home, naisip ko ang lahat ng mga solusyon na sanay isipin ng isang manager. Ngunit habang iniisip ko, lalo kong nakikita na hindi tama, umiling siya ng napakahina. Hindi ko kaya ang pakiramdam na nandoon ang nanay ko at ipagkakatiwala ko sa iba ang pag-aalaga. Naalala ko ang lugar na aking pinagmulan, naalala ko ang malinis, modernong mga nursing home, naalala ko ang paraan ng pagtawag nila doon bilang isang makatuwirang solusyon. Ngunit tinitingnan ko si Lito ngayon, naiintindihan ko na para sa kanya, ang makatuwiran ay hindi katumbas ng katanggap-tanggap. Kaya umalis ka sa trabaho? Tanong ko. Tumango si Lito. Nag-resign ako. Hindi ako tinanggal, hindi ako nabigo. Nag-resign ako. Pinigilan siya, inalok ng mas mataas na suweldo, inalok na palitan ng posisyon, ngunit tumanggi siya. Ngumiti siya. Medyo pagod na ako noon. Alam ko, kung nandoon pa ako, sa lalong madaling panahon, ay iiwan ko ulit ang nanay sa bahay ng mag-isa. Wala akong masabi. Nagpatuloy si Lito, mas malalim ang boses, binili ko ang bahay na ito para gawing homestay, para may kita ako at malapit ako sa nanay. Pag nakita kong dumaan ang nanay rito, alam ko. Pag nasa bahay siya, tumatakbo ako kaagad pabalik. Noon, lubos ko nang naiintindihan. Naiintindihan ko kung bakit siya sumigaw sa kanyang nanay nang tumulong itong maglinis. Naiintindihan ko kung bakit hindi niya hinayaang magtrabaho ang nanay. Naiintindihan ko kung bakit siya laging tensyonado, hindi dahil sa masungit siya kundi dahil sa takot siyang mawala ang kanyang nanay sa isang napakatahimik na paraan. Nagtanong ako ng tanong na matagal ko nang itinago sa aking puso. Nanghihinayang ka ba? Hindi agad sumagot si Lito. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati humahawak ng panulat para pumirma ng mga kontrata, nakikipagkamay sa mga kasosyo. Ngayon ay humahawak na ng martilyo, walis, kutsara sa pagluluto. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, "Minsan, naiisip ko, pero sa tuwing umuuwi ako at nakita kong nakaupo pa rin si nanay doon, wala nang ibang mahalaga. Ang pahayag na iyon ay hindi mapagkunwari, napakatotoo. Hindi niya sinasabing nagpakasakit siya, namumuhay lang siya ayon sa isang bagay na hindi niya kayang ipagkanulo. Noong gabing iyon, napakahuli na akong nakabalik sa kwarto. Naisip ko si Lito ng napakatagal,
Naisip ko ang mga lalaki na nakilala ko. Naisip ko ang katotohanan na sa maraming lugar, umaakyat ang mga tao sa taas sa anumang paraan. Ngunit dito, nakita ko ang isang lalaki na kusa siyang bumaba ng isang baitang. Hindi dahil sa mahina siya, kundi dahil alam niyang malinaw kung ano ang hindi maaaring palitan. At sa unang pagkakataon sa biyaheng ito, naunawaan ko na ang pagmamahal sa magulang ay hindi lamang nakasalalay sa mga taong walang pagpipilian. Ito ay nakasalalay din sa mga taong maraming pagpipilian, ngunit pinipili pa ring umuwi. Hindi sinabi ni Lito ang mahal kita nanay, ipinahayag niya ito sa pamamagitan ng kanyang buong buhay na muling inayos. Noong gabing iyon, nang patayin ko ang ilaw, matagal kong naisip ang tanong, kung isang araw ay nasa kamay ko ang lahat, magkakaroon ba ako ng sapat na lakas ng loob na bitawan ito para sa isang mahal sa buhay tulad ng ginawa niya? Pagkatapos sabihin iyon ni Lito, hindi nagbago ang buhay sa isang dramatikong paraan tulad ng inisip ko. Walang malaking pagbabago, walang mga araw na gumuho. Ang lahat ay dumadaloy pa rin ng napakapantay, napakabagal, tulad ng maliit na eskinita sa harap ng bahay na nagigising pa rin tuwing umaga kasama ang tunog ng walis at ang amoy ng mainit na lugaw. Ngunit sa mismong pagiging regular na iyon, mas malinaw kong nakikita ang resulta ng isang pagpili. Mas madalas si Lito sa bahay. Hindi na siya umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi. Ang trabaho ay ginagawa pa rin. Ang homestay ay tumatanggap pa rin ng mga bisita ngunit hindi na siya tumatanggap ng sobra. Napansin kong nagsimula siyang kalkulahin ang bawat maliit na gastusin, walang reklamo, walang pagkukuwento. Sa tuwing bibili siya ng isang bagay, matagal siyang nag-iisip. Minsan, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng botika. Hawak ang isang kahon ng gamot sa kamay, nagtatanong ng detalyado, hindi dahil sa naghihinayang siya sa pera, kundi dahil gusto niyang tiyakin na iyon ang pinakamahusay para sa kanyang nanay. Kapag nagbabayad, binibilang niya ulit ang barya ng maingat at inilalagay ang pitaka sa bulsa na parang nagtatago ng isang napakahalagang bagay. Nagbago rin ang nanay niya, hindi na siya masyadong gumagala. Madalas siyang nakaupo sa upuan sa beranda, pinagmamasdan ang eskinita ang mga tao na dumadaan. Minsan, nakita ko siyang matagal na nakatingin kay Lito, ang mga mata ay may pagmamahal at kalungkutan na parang may daladalang isang mahirap sabihin na bagay sa kanyang kalooban. Isang tanghali nang lumabas si Lito para mamili, bumaling ang nanay niya sa akin at nagsalita ng napakahina dahil sa akin, nagpaiwan siya. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Nagpatuloy siya. Nanginginig ang boses. Minsan naiisip ko, masyado ba akong makasarili? Hinawakan ko ang kamay niya, payat at malamig ang kanyang kamay. Umiling ako, ngunit sa aking puso naiintindihan ko na ang pagdurusa ng isang ina ay hindi gaanong mabigat kaysa sa pagpili ng isang anak. Hindi na nag-uusap si Lito tungkol sa kinabukasan. Hindi na binabanggit ang mga bagay na maaari niyang gawin kung iba ang sitwasyon. Namumuhay siya ng lubusan sa kasalukuyan, na parang ang bawat araw na lumilipas ng mapayapa ay isang bagay na dapat pahalagahan. Isang hapon, nakita ko siyang inaayos ang lumang motor. Ang motor ay matagal na niyang kasama, naglalabas ng tunog at may kalawang. Nagtanong ako, bakit hindi siya bumili ng bago? Tumingala si Lito at pinunasan ang kamay sa tuwalya. Gumagana pa ito. Sapat na. Sa aking bayan, madalas nagpapalit ang mga tao kapag mayroon silang kakayahan. Dito, nakikita ko ang isang lalaki na pinanatili ang mga bagay na magagamit pa para lang maglaan ng mas mahusay na bahagi para sa iba. Sa gabi, mas maagang nagluluto si Lito. Hindi niya hinahayaang maghintay ang nanay niya. Minsan, nakita ko siyang sumusubok ng bagong ulam, tinatansya ng maingat ang lasa. Nang kumain ng mas marami ang nanay, ngumiti siya, isang napakahinang ngiti na parang katatapos lang niya ng isang malaking bagay. Walang pumupuri sa kanya, walang nagre-recognize, at hindi niya rin kailangan. Isang araw umulan, mahina ang ulan mula umaga hanggang hapon. Walang bisita sa homestay, nakaupo si Lito sa beranda at inaayos ang lumang bubong. Tinamaan siya ng ulan, nabasa ang damit. Binigyan ko siya ng kapote, umiling siya, sandali na lang, matatapos na. Mula sa loob ng bahay, tumingin ang nanay niya, tinawag, "Pasok ka na anak, basang-basa ka na." Sumagot siya, "Sandali na lang po inay."
Ang boses niya ay laging ganoon. Hindi mabigat, hindi matigas, ngunit matigas ang desisyon. Bigla kong naunawaan na ang pagpili ni Lito ay hindi isang sandali. Ito ay isang serye ng mga araw ng pagtanggap. Pagtanggap na maging mas pagod, pagtanggap na maging mas mabagal, pagtanggap na magkaroon ng mas kaunti. Ngunit kapalit nito ay ang kapayapaan sa tuwing nakikita niya ang kanyang nanay na nandoon pa rin. May mga gabi na naririnig kong nagbabalik tanaw si Lito. Hindi siya mahimbing matulog. Alam kong may mga pagkakataon na nag-iisip siya, ngunit hindi niya ito sinasabi. Pinili niya na dalhin ito ng mag-isa. Isang gabi, tinanong ko siya ng napakahina, "Natatakot ka ba minsan? Natatakot sa ano? Natatakot na baka sa huli, mapagtanto mong may mga bagay na nakaligtaan ka?" Matagal na natahimik si Lito at pagkatapos ay nagsalita, "Isa lang ang kinatatakutan ko." "Ano?" "Ang tanging kinatatakutan ko ay ang araw na mawala si nanay at maalala kong hindi ako nakasama." Ang pahayag na iyon ay nagpabara sa aking paghinga sa loob ng ilang segundo. Sa aking bayan, natatakot ang mga tao sa pagkabigo, natatakot sa kahirapan, natatakot na maiwan. Dito, nakita ko ang isang lalaki na natatakot sa isang naiibang takot sa pagsisisi. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong maghanda para umalis. Malapit nang matapos ang oras ko sa Pilipinas, inayos ko ang aking mga gamit, nag-book ng tiket, ngunit ang aking kalooban ay napakabigat. Hindi ko agad sinabi kay Lito. Gusto kong humanap ng tamang oras. Isang hapon, pumunta ako sa tindahan ng palamig. Nagtanong si Aling Nena, "Pauwi ka na ba, Hija?" Tumango ako. Tiningnan niya ang loob ng homestay kung saan nagwawalis ng bakuran si Lito at pagkatapos ay nagsalita. Ilan lang sila rito, pero matagal silang nagsasama dahil alam nilang magbigayan, walang gustong matalo. Ang pahayag na iyon ay sumama sa akin sa daan pabalik sa kwarto. Noong gabing iyon, sinabi ko kay Lito na pauwi na ako. Tumango siya. Hindi nagulat. "Mag-ingat ka sa biyahe." Ganoon lang. Ngunit nang humarap siya, nakita kong bahagyang nakakuba ang kanyang likod, napakahina. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod o dahil sa ibang bagay. Sa huling gabi sa homestay, hindi ako natulog. Umupo ako at tiningnan ang kwarto, pinakikinggan ang tunog ng hangin, pinakikinggan ang tunog ng pagbabalik tanaw ni Lito sa beranda. Alam ko na ang biyaheng ito ay malapit nang matapos. Ngunit ang kuwento ni Lito ay nagpapatuloy pa rin araw-araw, bawat maliit na gawain. At naiintindihan ko na ang pagpili niya ay hindi nagpapaliwanag ng buhay, ginagawa lang nitong mas tama ang buhay para sa kanya. Kinaumagahan, nang hilahin ko ang maleta patungo sa pinto, nakatayo na si Lito doon. Binigyan niya ako ng isang maliit na supot, may kaunting prutas. "Dalhin mo sa biyahe." Kinuha ko at ngumiti, ngunit nangingilid ang luha. Sa sandaling iyon, bigla kong naisip na may mga lalaki na hindi pumapasok sa buhay mo sa pamamagitan ng mga pangako o pangmatagalang plano. Pumapasok sila sa pamamagitan ng isang paraan ng pamumuhay, at kapag umalis ka, ang natitira ay hindi maingay na alaala kundi isang tahimik na pamantayan na dadalhin mo habang buhay. Noong umaga na iyon, mas maagang nagising ang eskinita kaysa karaniwan, hindi maaraw, hindi rin umuulan. Isang napaka-ordinaryong umaga. Ngunit para sa akin, ito ay mas mabigat kaysa sa ibang mga umaga. Hinila ko ang maleta patungo sa pinto. Ang mga gulong ay gumagapang sa baldosa, naglalabas ng mahihinang tunog na malinaw na naririnig sa pamilyar na katahimikan. Nakatayo si Lito sa beranda. Hindi niya ako tinanong kung sigurado na ako. Hindi niya tinanong kung kailan ako babalik. Nakatayo lang siya doon, nakalagay ang dalawang kamay sa harap, tulad ng paraan niya ng pagtayo tuwing naghahatid ng mga bisita na umaalis sa homestay. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na hindi lang ito paghahatid ng bisita. Ang nanay niya ay nakaupo sa upuan malapit sa pinto, nakasuot ng pang-itaas na may mahabang manggas kahit hindi malamig. Nang makita niya ako, hinawakan niya ang kamay ko ng matagal. "Uuwi ka na, Hija?" Tumango ako. "Opo, inay, uuwi na po ako." Tiningnan niya ako, mahinhin, ngunit malungkot ang kanyang mga mata. Para bang lubos niyang naiintindihan, ang pag-alis na ito ay hindi lang pagtatapos ng isang bakasyon. "Bumalik ka ulit dito, ha? Kung may pagkakataon ka, hiha." Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses.
Yumuko ako at niyakap siya ng napakahina, maliit at payat siya sa aking yakap. Sa sandaling iyon, naisip ko, siguro matagal kong maaalala ang yakap na ito kaysa sa anumang magagandang tanawin na napuntahan ko. Hinahatid ako ni Lito sa dulo ng eskinita, inaalalayan niya ang maleta, napakabagal maglakad. Naglakad kami ng magkatabi, walang nagsasalita. Ang kalsada ay ilang 10 metro lamang ngunit naramdaman kong matagal kaming naglalakad. Pagdating sa dulo ng eskinita, huminto si Lito. Hanggang dito na lang, tumango ako. Tumayo ako doon, tinitingnan siya. Bigla akong nakaramdam ng napakaraming gustong sabihin, ngunit walang anumang bagay na talagang kailangang sabihin. Wala kaming pangako, walang appointment na magkita ulit, walang mga salita na nagpapagaan ng pamamaalam, at marahil dahil doon, ito ay mabigat. Tiningnan ko si Lito at nagsalita ng napakabagal. Minsan ba, napapagod ka sa ganitong buhay? Nag-isip sandali si Lito at pagkatapos ay sumagot, oo, napapagod. Huminto siya at pagkatapos ay nagpatuloy pero sanay na. 2 salita lang iyon. Ngunit naiintindihan ko, sa likod ng 2 salita na iyon ay may buong buhay na pinili niyang pasanin at pasanin hanggang sa wala na siyang lakas. Gusto kong sabihin sa kanya na siya ay isang mabuting lalaki, na hinahangaan ko siya, na sa lugar na aking pinuntahan ay hindi lahat ay nabubuhay tulad niya. Ngunit sa huli hindi ako nagsalita dahil alam ko na hindi niya kailangan ng papuri, kailangan niya ng pangunawa. Isang pahayag lang ang sinabi ko, aalalahanin kita. Tumango si Lito. Ako rin. Hindi malinaw kung ano ang aalalahanin, marahil ay aalalahanin ang isang taong nakisabay kumain sa kanyang nanay, o marahil ay aalalahanin lang ang mga hapon na may nakaupo sa beranda, tahimik na pinagmamasdan siya habang nagtatrabaho. Dumating ang sasakyan, hinila ko ang maleta, humarap para tingnan si Lito sa huling pagkakataon. Nakatayo siya doon, ang pamilyar na tindig, hindi umaabante, hindi rin umaalis. Nakatayo siya hanggang sa umandar ang sasakyan. Sa bintana, nakita ko siyang yumuko ng napakababa, na parang inaayos ang sintas ng sapatos, ngunit alam kong iyon ang paraan niya ng pagtatago ng isang napakalalim na bagay. Umandar ang sasakyan, dahan-dahang nawala ang maliit na eskinita sa likuran ko. Sa daan patungo sa paliparan, tiningnan ko ang mga tao na dumadaan, tiningnan ang mga motorcycle na may sakay na buong pamilya, tiningnan ang mga bata na mahigpit na nakayakap sa likod ng kanilang ama. Bigla kong naunawaan na ang Pilipinas ay nag-iwan sa akin ng isang bagay na hindi ko maaaring ilagay sa aking bagahe. Iyon ay isang naiibang pamantayan ng pamumuhay. Sa eroplano, nakaupo ako sa tabi ng bintana. Nang umangat ang eroplano, lumiit ang lungsod sa ilalim ng mga ulap. Naisip ko si Lito. Naisip ko ang umaga na nagluto siya ng lugaw para sa kanyang nanay. Naisip ko ang mga gabi na inayos niya ang upuan. Naisip ko ang paraan niya ng pagpili na manatili, hindi dahil sa pinilit siya, kundi dahil hindi siya maaaring mamuhay ng iba. Naisip ko rin ang aking sarili. Naisip ko ang lalaking muntik ko ng pakasalan. Naisip ko ang mga pagkakataon na sinabi niyang abala siya. Naisip ko ang mga hapunan na walang presensya ang kanyang mga magulang. At sa unang pagkakataon, hindi ko na tinanong ang sarili kung sino ang tama o mali. Tinanong ko lang ang sarili, anong uri ng pamilya ang gusto kong tirhan? Nang lumapag ang eroplano, bumalik ako sa pamilyar na buhay. Ang lahat ay nanatili, ang trabaho, ang schedule, ang mga appointment, ngunit hindi na ako, katulad ng dati. May mga gabi na, kapag kumakain akong mag-isa, bigla kong naalala ang simpleng hapunan sa homestay. Naalala ko ang paraan ni Lito ng pagkuha ng pagkain para sa kanyang nanay bago siya kumain. Naalala ko ang napakalinaw na kapayapaan sa mga mata niya. May mga araw na tumatawag ako sa aking mga magulang ng mas madalas, hindi dahil sa obligasyon kundi dahil bigla akong natakot. Kung hindi ako tumawag isang araw, magsisisi ako. Napagtanto ko na si Lito ay hindi pumasok sa buhay ko bilang isang lalaki na dapat mahalin sa karaniwang kahulugan. Pumasok siya bilang isang tahimik na salamin na nagpapakita sa akin kung paano ko tiningnan ang pamilya, ang responsibilidad, at ang mga bagay na tila natural. Hindi kami madalas na nagpapatuloy ng komunikasyon. Paminsan-minsan nagtatanong ako. Maikli ang sagot niya. Malakas pa rin ang nanay ko, sinabi niya.
Isang pahayag lang, ngunit sapat na iyon para sa akin. May mga relasyon na hindi na kailangang lumayo pa dahil ang halaga nito ay nakasalalay sa katotohanan. Binago ka nito. Isang gabi matagal na pagkatapos noon, binuksan ko ulit ang notebook na dinala ko mula sa Pilipinas. Marami akong naisulat na pahayag doon, ngunit may isang pahayag na may napakakapal na underline ako. May mga lalaki na hindi man naging asawa mo, tinuruan ka naman nila kung paano pumili ng mapapangasawa para sa buhay mo. Isinara ko ang notebook, sa labas ng bintana, nagdidilim na. Matagal akong nakaupo, walang ginagawa, iniisip lang ang maliit na eskinita. Ang lalaking naghatid sa akin noong umaga na iyon, at ang matandang ina na nakaupo at naghihintay sa kanyang anak na umuwi tuwing hapon. Alam ko na kahit gaano ako kalayo, ang larawang iyon ay sasama sa akin ng matagal, at alam ko rin na ang kuwentong ito ay kulang na lang ng isang ending. Pagkatapos umalis sa Pilipinas, naglakbay pa ako sa maraming lugar. Nakakilala pa rin ako ng mabubuting lalaki, nakakita pa rin ako ng disenteng pamilya. Ngunit may isang bagay na napakakaiba, walang lugar na nagbigay sa akin ng parehong pakiramdam tulad ng sa Pilipinas. Dito, ang mga lalaki ay maaaring hindi magsalita ng magagandang salita. Maaaring hindi sila marunong magpahayag ng damdamin. Maaaring hindi sila kailanman magsalita ng mahal kita, nanay, tatay sa buong buhay nila. Ngunit nagsasalita sila sa pamamagitan ng pamumuhay. Mas maaga silang gumigising kaysa sa iba. Mas maaga silang umuuwi mula sa kasiyahan. Pinasasan nila ang mabigat na bahagi sa kanilang sarili para gumaan ang bahagi ng kanilang mga magulang. Sumisigaw sila dahil sa pag-aalala. Nananahimik sila dahil sa pagmamahal at nananatili sila kung saan sana ay puwede silang pumunta ng napakalayo. Nakakilala ako ng ganyang lalaki sa Pilipinas. At mula sa kanya, naunawaan ko na ang pagmamahal sa magulang ay hindi isang bagay na ipinagyayabang kundi isang bagay na dapat isabuhay sa buong buhay. Sa maraming lugar kapag tumanda ang mga magulang, inilalagay sila sa nursing home. Ngunit sa Pilipinas, nakita ko ang mga anak na nag-aagawan sa pag-aalaga sa kanilang mga magulang. Nakita ko ang mga lalaki na kahit may sarili ng pamilya ay madalas pa ring umuuwi. Pinananatili pa rin ang isang upuan sa hapagkainan ng pamilya na hindi kailanman walang tao. Pagdating ng Pasko, umuuwi sila hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa kanilang puso. Ang tahanan ay laging isang lugar na hindi mapapalitan. Kung pinakikinggan mo ang kwentong ito at ikaw rin ay isang Pilipino na ganyan, kahit hindi ka masyadong nagsasalita, kahit walang pumupuri, kahit minsan ay hindi naiintindihan, mangyaring bigyan mo ako ng isang like at mag-subscribe ka sa channel bilang isang tahimik na pagtango sa pagitan ng mga lalaking nagkakaintindihan nang hindi kailangang magsalita ng marami. At kung ikaw ay anak, asawa o mahal sa buhay ng mga lalaking iyon, mangyaring mahalin mo pa sila ng kaunti. Dahil sa likod ng pagiging matigas, ay may buong puso na hindi kailanman nakakapagpahinga. Ang kuwentong ito ay hindi naglalayong pumuri sa kung sino ang mas mataas kaysa sa iba. Ito ay isang pagpapakumbaba lamang para sa mga lalaking Pilipino na pinili ang pamilya bilang pinakamalaking sandigan ng kanilang buhay. Salamat sa pakikinig hanggang sa huling minuto.